Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay dumako muna sa isang panalangin. O dakilang Diyos na pinakamataas sa lahat, kinikilala namin ang inyong worth, ang inyong kahalagahan sa aming mga buhay. Dahil alam namin na you have the words of eternal life. Kaya wala kaming pwedeng puntahan na pwedeng mabuhay kami or may pag-asa kami sa buhay na walang hanggan, kundi sa inyo lamang. At sa inyong salita, ito ay nagbibigay sa amin ng lakas at ng kakayanan na malaman ang inyong kalooban. Kaya dalangin namin na kayo po ang manguna sa amin ngayon, bigyan nyo kami ng karunungan upang ma-discern namin at makita namin ang inyong kalooban mula sa inyong mga salita. Dalangin namin na lahat ng ito ay hindi magbigay ng anumang maling impression na magpapalaki ng aming mga ulo, na pwedeng palagpasin namin ito at sabihin wala kaming kinalaman dito at hindi kami, kumbaga, absuelto kami sa mga bagay na ito. Dahil alam namin that your word pierces the hearts. At when we are being exposed doon sa inyong salita, lalo na sa Ebanghelyo, it would expose the sin that has to be dealt with. At yun ang kailangan para mapatawad mo kami. Dahil kung patuloy namin itatago ang anumang kasalanan, ay hindi madidil ito, hindi mahuhugasan ito. So Lord, expose our hearts, but cure us with your living gospel, your powerful gospel, your grace, and the promises of the Lord Jesus Christ. Salamat po, dahil yun lamang po ang aming pinangahawakan. Your grace is enough para makausad kami one more step para po sa kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro ang word of the day na naririnig natin ngayon is one of the words of this day ay the ghost projects. Yes, it's either a project ng flood control na hindi matibay, kulang sa tatag, ibig sabihin tinipid, or declared na project na tapos na pero wala pang talagang natapos. So, an ongoing ang investigation at ang naharap dito, of course, are the contractors. Kung totoo man yung mga allegations, ay we can say na isa lamang ang nasa loob nito. This is an issue of the heart. Hindi lamang ito bad outward behavior, but this is an issue of the heart. It exposes the greed within the heart ng tao. Kaya katulad din ng nangyari sa ating text ngayon, na kung saan ang isang slave girl na inaalihan or sinasapian ng masamang espiritu ay ginagamit para pagkakitaan ng ilang mga amon niya. Pero nung na-expose sa gospel ang ganitong sistema, it reveals na hindi lamang economic ang problem, the problem is the greed in the heart. At yun ang makikita natin sa ating babasahin ngayon sa Acts chapter 16 to 24. This is the continuation of the ministry of Paul, Silas, Timothy, and Luke dito po sa Philippi. Basahin natin ang Acts 16 to 24. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune-telling. She followed Paul and us, crying out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." And this she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her."
and it came out that very hour. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, they said, "These men were Jews, and they were disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice." The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore their garments off them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Well, ang binasa po natin ay, as I have said, bahagi ng second missionary journey ni Paul, kasama yung tatlong mga kasama niya, si Silas, si Timothy, at si Luke. Si Luke ay hindi explicit na sinabing nandito, but because of the pronoun we, ibig sabihin, siya yung narrator dito, kasama siya dito. Pero along our text, may transition na magbabago at si Luke ay mawawala na sa scene dahil magiging yung pronoun ay they. Magiging they and they and they. So, sometime dito sa ating text na ito ng verses 16 to 24 ay hiwalay na si Luke. Maybe he is from Troas or maybe he is from yung malapit lang sa lugar na yon at umuwi siya sa Mandalay or nagkaroon siya ng ministry doon sa kanyang hometown. So, as we can see, ay 4 sila, pero magiging 3, and then magiging 2 na lang dito dahil when the persecution broke out, ay si Paul and Silas na lang ang matitira doon sa kulungan. So, I just want to say that baka magamit ito ng mga susunod na mga preachers sa akin or yung fellow preacher ko dito. Bilang pagbabalik tanaw ay matatandaan na nagtangka sila Pablo na pumunta sa Asia Minor, pero ilang ulit silang pinigilan ng Banal na Espiritu at hanggang makatanggap sila ng Macedonian vision wherein sa isang vision, nagpakita ang isang lalaki kay Paul at sinasabi, "Punta ka dito sa Macedonia, tulungan mo kami na mag-evangelize dito." At pinatunayan ng Panginoon na ito nga ang kalooban niya kasi napaka-smooth sailing from a consecutive na pagpipigil ng Banal na Espiritu, itong kanilang paglalayag patungo sa Macedonia ay napaka-smooth sailing. Kaya pinapakita dito na ito yung kalooban ng Panginoon at hanggang makarating sila sa Philippi, na isang Roman colony na nakapwesto sa bukana ng Europe. So they are now in the yung gate ng Europe. At dito sa ministry ni Pablo sa Philippi ay makita natin na ikinukwento ni Luke kung anong naging epekto ng gospel sa 3 characters dito, 3 main characters dito. Ang una, makita natin yung conversion of the purple seller cloth na si Lydia, isang businesswoman kasama ang kanyang buong sambahayan. And then, yung ating text is the exorcism ng isang slave girl with a spirit of divination. And then, yung conversion ng Philippian jailer. Yun na yung susunod na pag-aaralan natin sa Acts, yung conversion naman ng Philippian jailer. So, yung 3 na ito, sila yung main character na pinapakita ni Luke dito sa Philippi, sa kanilang mission, na ano ba yung naging epekto ng gospel nung nakarating ito sa kanilang mga buhay. Iba-iba ang nangyari, pero lahat sila ay nadarang or na-expose sa ebanghelyo. Noong nakaraang linggo, tiningnan natin yung silent na pagkilos ng Diyos sa puso ni Lydia bilang unang convert ng Europe. At kung papaanong yung pagbukas ng Diyos ng puso niya ay nagdulot sa kanya na buksan ang puso niya kila Pablo. At yun ang makita natin na napaka-silent ng pagkilos ng Diyos. Inward, pero
very, very powerful. Kaya nga nakita natin yung principle that when God opens an opportunity, He often works behind the scenes in silent but powerful ways. Silent. Hindi nila nakikita pero binuksan na pala ng Diyos ang puso ng babaeng ito. And who knows, and who knew na babae ang magiging first convert ng Europe. Di ba, lalaki yung nakita nila doon sa ni Paul doon sa Macedonian vision niya, pero babae pala yung magiging first convert dito sa Europe. Ngayon, sa ating text ay titingnan natin ang naging impact ng gospel sa buhay ng isang demon-possessed slave girl na sumalubong kila Pablo habang pabalik naman sila ulit doon sa kung saan nag-meet sila Paul at saka si Lydia. Pabalik sila doon sa house of prayer outside sa city ng Philippi sa gilid ng ilog. Pero actually, hindi itong babaeng ito ang focus ni Luke. Kasi hindi nga niya sinabi kung naligtas ba ang babaeng ito. Ang focus niya dito is ano yung naging epekto ng gospel nung ang na-expose ay yung puso ng mga tao na gumagamit sa babaeng ito para pagkakitaan. Yun ang magiging focus nito. At yun din ang magiging stage ng kanilang para ihanda doon sa susunod na yugto, which is the salvation of the Philippian jailer. So, kasi sinabi lang na itong babaeng ito ay may espiritu ng divination or fortune telling. Kumbaga, sinabi lang ni Pablo dito, anong nangyari? Sinabi lang ni Luke dito, ano yung nangyari? Bakit nagkaroon ng persecution? Bakit sila nakulong? At ang pinaka-pinofocus dito is the reaction of the sinful men that are being, that owns itong slave girl na ito. Ito yung owner ng yung mga amo niya. Sinabi lang na itong babaeng ito ay may espiritu ng divination or fortune telling. Sa original na salita is he has a Pythian spirit. Ibig sabihin ay kinikilala ng buong kumbaga Roman citizen na nakakarinig ng word na spirit of divination na siya ay under the spirit of the Python god. Si Python, siya ay isang parang siya ay ahas na nagsasalita on behalf of Apollos. Dun sa on behalf of Zeus. So, kumbaga parang pag sinabing ganon is alam nila this woman is under a certain spirit that causes her to speak yung mga mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin lang nito ay sinasapian siya ng demonyo or ng mga demonyo na binibigyan siya ng kakayanang sabihin ang hinaharap. Ang babaeng ito ay isang alipin at ang kanyang mga amo ay pinagkakitaan ang kanyang kakayahang manghula. Kung ang negosyo ni Lydia ay napaka-lucrative nung panahon na yon, ganun din na napakalaki ng kinikita sa fortune telling nung panahon na yon. So pareho silang business women, pero ang babaeng ito ay kumikita hindi para sa kanyang sarili, kumikita ang ibang tao gamit siya. Para sa kanila ay utility lang ang babaeng ito. Isang kasangkapan para kumita. Sinundan daw ng demon-possessed girl na ito sila Pablo na sumisigaw, "These men are servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation." Di ba napakatotoo ng kanyang proclamation na lalo na kung mayroong Christian worldview ang makakarinig nito. Totoo ito. Pagka ikaw nakarinig dahil narinig mo ang salita ng Diyos, you know na may monotheistic tayo na understanding ng Diyos, na iisa lang ang Diyos, we would understand this clearly, yung sinasabi ng babaeng ito. Napakatotoo. And then,
maintindihan mo ito na totoo namang lingkod sila ng kataas-taasan Diyos. Totoo din na ipinapangaral nila ang paraan ng kaligtasan ayon sa ating paniniwala. Pero ang tanong is, di ba siya ay demon-possessed? Kumbaga, sinasapian siya ng demonyo. Bakit siya nakakapagsalita ng katotohanan? Alam niyo, ganyan katuso ang kaaway. Ganyan katuso ang dyablo. Kaya niyang gamitin ang katotohanan para linlangin ang isip ng mga tao. Kasi sa pandinig ng mga pagano na naniniwala sa polytheism, pag narinig nila yung pinakamataas na Diyos, ay iisipin nila na si Zeus ito. Dahil alam nila na si Zeus, siya ang pinakamataas na Diyos among other gods na meron sila. At ang way of salvation para sa kanila would mean salvation from poverty or injustice. So, kaya kumbaga, nagagawa ng babaeng ito na iproklama yung katotohanan na yon for the purpose of misleading yung mga nakakarinig nito. Hindi natin maintindihan kung bakit tinolerate ito ni Pablo na sinabi ay hindi ito pinansin ni Pablo for many days. Hinayaan lang niya ito na paulit-ulit niyang sinasabi yung mga bagay na yon. Ang sabi ng mga commentators ay marahil hindi agad naramdaman ni Pablo na threat sa ministry nila ang babaeng ito kasi totoo naman yung mga sinasabi niya. Pero nung tumagal na, ang sabi ng ating text ay sabi niya, Paul having greatly annoyed, nainis si Pablo, why? Marahil dahil imbes na matuon ang isip ng mga tao sa totoong Diyos, ay mas naniwala sila kay Zeus. O kaya sinasabi, marahil yung mga tao na-associate na sila Pablo doon sa Python God na nire-represent nitong babaeng ito. Kumbaga, even Paul and Silas have been construed as parang isa sa mga messengers of their gods, messenger ni Zeus. Kaya naman lumingon si Pablo at sinabi sa Espiritu, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. At kasamang umalis noon sa oras na yon yung source of income ng kanyang mga amo. At pagkatapos nito ay na-shift na yung focus ni Luke sa reaction ng kanyang mga amo. So, tapos na yung sabi niya patungkol dun sa babae, biglang pinocus niya na ngayon yung camera dito sa mga reaction ng mga amo niya. Hindi nga sinabi ni Luke kung naligtas ba ang babaeng ito. You see, parang bakit silent? Di ba dapat i-declare, sabihin man lang ni Luke na naligtas itong babaeng ito. Pero Luke was silent. Marahil ay yes, naligtas siya, pero mas gustong ipakita ni Luke na kung anong naging impact ng gospel sa buhay ng mga taong ito na nabubuhay sa bulok na sistema ng mundo na puno ng kasakiman at exploitation. Makikita natin na sa liwanag ng Ebanghelyo ay makikita ang kanilang kadiliman, ngunit dahil sa kadiliman ay tatangkain nila itong pagtakpan at ibabaling ang sisi sa iba. Kumbaga, ang totoong problema is economical, pero ang gagawin nila is pagtatakpan nila yon. Hindi nila sasabihin, itong babae na itong sila Pablo, kumbaga, pinigilan niya at tinanggal niya yung paraan para kami ay kumita. Tinanggal niya sa amin yung negosyo namin. Hindi yun ang ginawang dahilan nitong mga tao na ito para batuhin at hagupitin sila Pablo. Ang ginawa nila ay ibinintang ito sa sinabi ay mga Hudyo sila. Hindi ba't economic ang problem nila kila Pablo? Nawalan sila ng racket kaya sila nagalit. Pero nung dalin sila sa marketplace at iharap sa rulers at sa mga magistrates, sinabi ba nila yung katotohanan na yung totoong dahilan? Sinabi ba nilang tinanggal nila Pablo ang kanilang pagkakitaan? Ano yung sinabi nila? These men are Jews and they are
disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice. Kumbaga, sinabi nila is parang ang issue is yung race nila. At marahil may innate hostility ang Pilipay sa mga Hudyo, kaya siguro walang synagogue doon. At kung mapapansin nyo, kinakailangan lumabas nila Pablo sa city at pumunta sa gilid ng river para doon sila mangaral, hindi sa loob ng city. So, merong innate hostility marahil ang Pilipay sa mga Hudyo, kaya siguro walang synagogue doon. At ginamit ng mga totoong mga taong ito yung hostility ng Pilipay sa mga Hudyo para i-persecute sila Pablo. Hindi naman totoong nanggugulo sila Pablo, pero gusto lang nila na masira ang misyon nila Pablo dahil nawala yung kanilang pinagkakitaan. Kung makikita natin dito, sa madaling salita, ganyan ang gagawin ng mga nasa kadiliman. Kahit na ma-expose ng gospel ang kadiliman na nasa kanila, ay iiwasan nila ang liwanag, ngunit hindi nila ito matatakasan. Sa huli, ay matatalo ang kadiliman dahil hindi nila alam that the emissaries of the Most High God are invading this city. At yung liwanag na dala nila is pumapasok at ito ang magtatagumpay. Hindi mapipigilan ang pagtatatag ng iglesia sa Pilipay at magiging makukumpleto ang mga taong bubuo ng yung mga unang mga chartered members nitong iglesia na ito. Wala silang magagawa kahit ikulong nila. In fact, kahit yung pagkakakulong nila is stage ng Diyos. Kumbaga, ito yung plano ng Diyos para makumpleto yung chartered member, magiging chartered member ng iglesia sa Pilipay. So, what can we see here? Na message. This is the message. When the gospel confronts the darkness of this world, it doesn't always bring peace, but disruption. But even in the chaos, God is at work. Hindi lagi na kapayapaan ang dala ng ebanghelyo, kundi disruption, pero kahit na nagkakaroon ng kaguluhan, nandoon ang Diyos. It is because, yes, this is a message of peace, itong ebanghelyo, pero napakaraming tao na bulag sa katotohanan, they don't want the peace that God is offering. They want their own kind of peace. Peace na mayroong yung as long as napifeed yung kanilang own greed, yung kanilang own na kagustuhan, that's the peace for them. Pero they would not accept the peace that the gospel is offering. So kapag hinarap ng ebanghelyo ang kadiliman ng mundong ito, hindi laging kapayapaan ang bunga. Madalas ay kaguluhan. Ngunit kahit sa gitna ng gulong ito, ang Diyos ay kumikilos. Alam niyo, ang gospel ay hindi lamang isang comforting message. That is true. It is a comforting message. Pero merong offense ang ebanghelyo. Ito rin ay isang confrontational truth. Hindi lang siya comfort na message. This is a confrontational truth. Ito ay nagbibigay liwanag sa mga lugar kung saan ang kasalanan ay matagal nang itinatago at tinotolerate. Sineselebrate. Kapag ang kasalanan ay sineselebrate sa isang lugar, kapag ang liwanag ng ebanghelyo ay inexpose ito, ang mangyayari is those who love darkness will avoid the light. Mabubulag sila. Imbes na makita nila ang liwanag is mabubulag sila at lalo silang mapupunta sa kadiliman. So sa halip ay ang mundo na sanay sa pag-uugali na kontra sa pamantayan ng Diyos ay hindi tatanggapin ang ebanghelyo. Sa halip ay magre-react ito minsan violently, minsan with animosity, pero palaging may resistance. Kumbaga palaging magre-react ito. Itong mga taong ito na gusto ng kadiliman. Pero ang disruption na ito
ay never natin dapat tingnan na failure ng Ebanghelyo. Ito ang sign actually ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. When chaos broke out because of the gospel, hindi ibig sabihin na nag-fail ang Ebanghelyo. This is the sign na makapangyarihan talaga ang Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo ang nag-uuga ng mga pundasyon na tinatayuan ng tao. China-challenge nito ang pinangahawakan ng tao. Sinisiwalat nito kung ano ang sira. At mula doon ay nag-iimbita ito ng pagbabago, ng pag-aayos. So i-expose niya muna kung ano yung kabulukan. And then magkakaroon siya ng offer ng renewal. Ganon ang ginagawa ng Ebanghelyo. At pag nangyari yon, kaya hindi tayo dapat magulat kapag ang pagtayo sa pananampalataya ay nagdudulot ng trouble. Trouble sa pamilya, sa trabaho, sa community natin. Dahil ang gospel ay palaging lalabanan ng kadiliman. Kaya kung may opposition, may problema because of your faith na tinatayuan, wag mong sasabihin na the gospel is in a failure at hindi siya tumatayo. O kaya yung pananampalataya mo ay hindi, kumbaga, pwede nang mabuwal. Manghihina ka na sa iyong pananampalataya. Don't be like that. Kasi, palaging lalabanan ng gospel ang kadiliman. At pag nangyari yon, tandaan natin na yung kaguluhan ay ginagawa ng gospel ay ang mismong stage kung saan nagsisimula ang pag-abante ng gospel. Pag ang bunga ng gospel ay una disruption, ay makita natin ang susunod na gagawin nito is yung pag-aayos, yung pag-abante ng gospel. Hindi absent ang Diyos sa disruption. Kumikilos siya sa pamamagitan ng disruption na ito. From those that are being offended, some would repent. Some may repent. Some may go away at hindi na babalik sa Panginoon or hindi na pupunta sa Panginoon. But there would be someone na pag nauga yung pundasyon niya, he would recollect. He would weigh things. And then makikita niya, there is something that I need to do. There is someone that I need to know. Meron akong kasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. At doon kikilos ang gospel sa puso niya. So, the question for us is, what does the gospel reveal as it confronts the darkened world? Dalawang bagay. The greediness that lives in the heart of man, and then the gladness that flows from the plan of God. Tingnan natin yung una. The greediness that lives in the heart of man, verses 18 to 21. Verses 18 to 21. And this she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. But when the owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, they said, These men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice. Well, the slave girl's owners weren't upset that she was healed. They were furious that their source of income was gone. Ito yung kinakagalit nila. Wala na kaming pagkakitaan. Yung racket namin nasira because of the power na meron sila Pablo. Alam nyo ba na may nakakatawang play on words dito sa end of verse 18 at sa beginning ng verse 19? Kasi may isang salita sa Greek na inulit at ang salita na ito is yung exelten. Sa translation natin is went out or left. Exelten. Inulit ito ng 2 beses. Pansinin natin sa verse 18.
Kasi inutusan ni Pablo na lumayas yung evil spirit sa babae. At sinabi ni Luke, and it came out that very hour. Alam niyo yung word na came out, this is the word exulten. And then sa verse 19, na-realize ng kanyang mga owners na their hope of gain was gone. Again, yung word na gone is exulten. So inulit yung exulten ng 2 beses. Una para i-describe yung departure ng evil spirit at pangalawa ay yung departure, yung pagkawala ng financial gain nila. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito ay umalis ang masamang espiritu at ganun din ang kanilang pera. Kumbaga, sabay umalis yung masamang espiritu at maging yung kanilang pera umalis din. Nakakatawa ito kasi yung deliverance ng babaeng ito, which is a spiritual victory, ay nakita ng mga amo niya na isang financial disaster. Kumbaga, victory dapat ito, dapat silang matuwa dahil may isang tao na nakaulaya mula sa divination or sa kumbaga, demon possession. Pero hindi nila nakita na isang victory ito kundi financial disaster. Well, nagpapakita ito ng kanilang kasakiman. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang kita kaysa sa kalayaan ng babaeng ito. And that's what happened when people are possessed not only by evil spirit, but by greed. And that's the point. When greed is present in the heart of man, it prioritizes personal gain over spiritual benefit. When greed is present in the heart of man, he prioritizes personal gain over spiritual benefit. Kapag ang kasakiman ay nasa puso ng tao, inuuna ng taong ito ang pansariling pakinabang kaysa sa mga spiritual na pagpapala. Alam nyo, imbes na mag-rejoice or mamangha dahil sa freedom na naranasan ng kanilang alilang babae, ang mga among ito ay nagalit dahil sa pagkawala ng kanilang kita. Ganito nag-uugat yung kasakiman sa puso nila. Kumbaga, it just speaks of how yung greed sa puso nila ay being rooted na sa kanilang puso. Kaya yung gospel na daladala nila Pablo ay hindi naging good news sa kanila, kundi malaking threat sa pinapahalagahan nila. We can say, by personal gain, ang ibig kong sabihin yung mga self-centered ambition na meron tayo. Yung materialism na siyang diwa ng ating generation ngayon. And then yung worldly success. Itong mga personal gain na ito. As you can see, we can sense itong mga bagay na ito basta nagiging self-centered na yung ating mga ambition. And then nagkakaroon na tayo ng spirito ng materialism, ng nagiging worth at valuable ang isang tao sa atin kapag meron siyang mga ganitong mga material possessions. And even our joy are being dependent on materials na meron tayo, on the possessions na meron tayo. And kumbaga we are really aiming to that point na magkakaroon tayo ng worldly success. Can you imagine $1 billion or billion pesos na kukuha ng mga taong ito, allegedly nakukuha ng mga taong ito, mga contractors. Pero ang tanong is, saan nila dadalhin yung pera na yon? Bakit patuloy yung pagkamal ng salapi habang ang maraming Pilipino ay naghihirap? Akala ng mga Pilipino napaka-poor na ng bansang Pilipinas, pero nasiwalat, bilyon-bilyon pala ang nakukuha ng mga taong ito. Ang tanong is, saan dadalhin? Itong mga anong gagawin nila dun sa napakaraming pera na yon? Kakailanganin ba nila talaga yung ganong kalaking pera? Bakit hindi na lang sila masapatan? Bakit hindi sila maging patas sa kanilang
pakikipag-deal at kumita ng naayos. It is because there is greed in the heart na meron sila, at least kung totoo yung mga allegations. So by personal gain, yun ang aking ibig sabihin, mga self-centered ambition, materialism, at yung worldly success. Ito ang nagiging priority ng taong gahaman or greedy. Hindi niya nararamdaman or hindi niya napapansin yung mga God-centered growth, yung mga bagay na may eternal value. Hindi niya pag-aaksayan ng panahon ng spiritual growth at yung paglago sa biyaya. Kapag mayroon tayong greediness sa ating puso, mas aatupagin natin yung mga bagay na pwede tayong kumita kaysa doon sa pagkakataon na pwede tayong makipagkita sa Diyos, makipag-meet sa Diyos during Lord's Day. Mas pagpapalit natin yung pagkakataong maibigay, kumbaga makakuha ng personal gain na pag may pagkakataon tayo at maipagpalit yung ating obligasyon sa Diyos. And now, kung tayo ay empleyado at paiba-iba yung shifting ng pasok, ay may mga work schedules na natatapat sa araw ng linggo na hindi mo control, naintindihan natin yon. At least, dapat ay sa puso natin ay hindi natin ikinagagalak yung araw ng linggo ay nagtatrabaho tayo. It so happen na wala tayong magawa kasi meron tayong boss, meron tayong schedule na sinusunod. Hindi tayo ang boss ng ating kumpanya. Naintindihan natin yon. At kung papipiliin lang sana tayo, pipiliin nating sumambas sa Diyos at mamalengke. Kumbaga, we buy on the marketplace of our soul. We buy food na ino-offer sa atin doon sa marketplace, doon sa pagkakataong pwede tayong makarinig ng salita ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. At kumbaga, mas gugustuhin nating makarinig or makakain yung ating kaluluwa kaysa sa makakuha tayo ng pagkakataong makakain yung ating mga physical na tiyan. So, what's the challenge? Place your greediness beside the cross of Christ in order to see its ugliness. Just like what happened here, na put into light yung kanilang greediness because doon sa katotohanan na doon sa power na meron sila Pablo at doon sa message na dala-dala nila Pablo. Kaso ang nangyari is baliktad. Imbes na makita nila yung ugliness ng kanilang kasalanan, nakita nila that ang ugly ay yung message nila Pablo. Well, sa atin na mga nakakakilala kay Kristo, there is power in the cross of Christ na kapag itinabi mo itong greediness itinabi mo ito sa krus, ang makikita is napakaganda ng krus ni Kristo at napakasama ng magiging tingin natin dito sa greediness na meron tayo. Ganito ang ginagawa ng gospel. Binubusisi nito hindi lamang ang panlabas na ugali, kundi maging yung ating mga internal idols. Yung puso mismo at kung ano yung naghahari sa pusong ito. Kung bubuksan lang ng Diyos ang ating puso, katulad ni Lydia, makikita natin kung ano yung nasa pinakakaibuturan ng ating puso. Iniilawan ng gospel yung hidden motives na madalas nating pinagtatanggol. Ano yon? Yung sobra-sobrang desire for comfort, yung magandang status sa buhay, at yung sobrang kayamanan. I'm not saying na masasama itong kayamanan. I'm not saying na masama yung magandang estado sa buhay.
Pero kung ito lang ang umiikot sa buhay natin at ito lang ang pinanghahawakan natin, well, ah, ito yung dapat ma-expose sa gospel. Ito yung dapat i-expose ng gospel na lagi nating pinagtatanggol. Alam niyo yung kasakiman, hindi madaling ma-check kasi subtle yung kasakiman. At hindi ito kumbaga parang hindi ito madaling i-censure ng iglesia, ng pastor kasi paano mo mahahalata kahit nga tayo pwedeng malinlang ng kasakiman. Kasi minsan nagkukubli ito sa ating puso bilang simpleng ambisyon. Di ba hindi naman masama na may ambisyon? Pero ang nangyayari is yung ambition na yon, hindi natin nahalata is ito na mismo yung muka ng greediness, pero sa atin parang okay lang kasi napaka ano lang naman. Lahat naman ng tao merong pangarap, di ba? Pero there is something subtle sa greediness na gagamitin niya yung simpleng ambition natin para paikutin na ng ambisyon na yun ng ating buhay at hindi na maapektuhan ng church life mo ang ambisyon mo. O kaya, ito ay pwedeng mag-disguise doon sa sinasabi natin, I'm just being practical. Diba? I'm just being practical. Pagka hindi ko ginawa ito, magugutom ang pamilya ko. Okay, pag di ko ginawa ito, I need to seize this moment. Ito na mismo yung pagkakataong ibinibigay sa akin. Minsan, may mga ganun tayong pagkakataon na I'm just being practical. Minsan lang ito darating itong pagkakataon na kumita ako ng malaking pera, pwede kong ipagliban ang aking commitment para sa Panginoon. I'm just being practical. Pero kapag tinapat yan sa Ebanghelyo, isisiwalat nito kung ano ang namumutawi sa ating mga puso. Ang problema lang sa atin madalas is hindi natin ito itinatapat sa Ebanghelyo, kaya na nagiging okay lang sa atin na magkaroon tayo ng ganitong greed sa ating puso at hindi natin nararamdaman na mabigat na pala yung ating mga pagkakasala. Nakokontrol na tayo ng ating mga ambisyon, hindi ng ating mga spiritual conviction. Kasi kapag nadarang tayo sa message ni Kristo, yung kanyang sacrificial love. Ito yung message ni Kristo, yung kanyang sacrificial love. At yung panawagan niya na talikuran ng sarili at yung invitation niya to follow Him. Ito yung message ni Kristo, di ba? Ito yung lagi niyang panawagan sa atin. Kapag ito ay, pag tayo ay nadarang dun sa mga mensahe na yon, pinupwersa tayo nitong pagbanggain kung ano yung sinasabi nating pinapaniwalaan natin at kung ano talaga yung naghahari sa ating puso. When the gospel really confronts our hearts at idinarang natin yung sarili natin doon sa gospel na yung bubuksan niya yung mga options. At sasabihin niya, talaga ba? Yan ba talagang pinapaniwalaan mo? Yan ba talaga ang totoo para sa'yo? Or may iba talaga nagpapaikot ng mundo mo? You see, the gospel really shines at mag-uncover ng deep-seated na mga nilalaman ng ating mga puso. Kapag tinabi natin sa krus ang mga comforts at success and then wealth, hindi sila magiging mahalaga. Mas magiging mahalaga ang krus ni Kristo. The cross uncovers our motivations. Bakit ba natin sinusungkit at pinipilit na abutin yung ating mga inaabot? Tatanungin natin, whenever the cross is being laid sa ating paningin, tatanungin nito, ba't ka nagpapakahirap na abutin yan? At bakit mo yan ginagawa? Is it because kailangan mo? Is it because yan ay panawagan mo? Is it because
kailangan mo yan para mabuhay? Or is it because ito na talaga yung pinag-iikutan ng buhay mo? Ito na lahat yung nagko-consume ng oras at panahon mo. So when the cross uncovers our motivations, makikita natin yung mga katanungang ganun. Pero ang maganda sa gospel, ine-expose talaga nito ang laman ng ating puso kasi hanggat hindi nalalantad ang ating kasakiman, hindi ito malilinis. Yun ang ginagawa ng gospel. Ine-expose niya talaga ano yung dapat i-expose na masama na sa ating puso bago ito malinis. Para itong maruming basahan na hindi mo kayang linisin hanggat hindi mo hinahalukay at hindi mo hinahanap at hindi mo hinahalukay. Amoy na amoy mo, naaamoy mo pero hindi mo nakikita, hindi mo kayang linisin hanggat hindi mo ilalabas. So ganun din ang ginagawa ng gospel. Ilalabas niya yung kabulukan na meron sa atin, hindi para ipahiya tayo kundi para bigyan tayo ng another option. A good option to cleanse it, to repent of it, and to para humingi tayo ng tawad at kalinisan sa Diyos. Kapag nakita na natin kung ano talaga yung namamayani sa ating puso, ini-invite tayo ng gospel na isurrender ito sa tunay na nagbibigay ng satisfaction. At yun ay walang iba kundi si Yesu Kristo. You see, napakaganda ng gospel na meron tayo. Ino-offer nito ang sagot sa ating kasakiman. At kung ibibigay lang natin sa Diyos lahat ng ating mga problema sa kasakiman, isusurrender natin ito sa Diyos. He will cleanse us from it at magkakaroon tayo ng tunay na satisfaction. Yes, magkakaroon tayo ng pangarap sa buhay. Napaka-irresponsable ng isang tatay, isang padre de pamilya, isang magulang na walang magiging pangarap para sa kanyang mga anak. Pero kapag ang gospel ay patuloy na nakikita mo along your mga aspirations sa buhay, it will only be parang ito lang ay magiging kasangkapan mo para tuparin yung kalooban ng Panginoon na gusto niyang gawin para sa iyo. So, nawa ay makita natin yung ating puso sa salamin ng Ebanghelyo at i-expose nito yung ating mga kasalanan. Nawa, wag nating isipin yung isang tao na merong ganito, yung ibang tao. Tingnan talaga natin yung ating puso. Are there any greediness sa atin? O kaya, isipin natin, nararamdaman ko kaya yung greediness or I'm just being numbed of it? Na hindi ko lang nararamdaman. Kasi I kept on justifying myself na meron lang akong kailangan. Kailangan ko lang ito. Pero actually, nauubos ang ating buhay sa pag-google dito sa mga oras, sa mga bagay na ito na ang dulo lamang ay satisfaction na pang sarili. Sana ay tingnan natin to, maging open yung ating puso, yung ating mga sarili to search our hearts. Baka meron tayong ganito na nahuhulog na pala tayo dito sa greediness. Greediness always breed yung envy. Baka yung kagustuhan mo lang na magkaroon ng magandang buhay just because some of your friends are having this and you also want to have that kind of life, that thing that they enjoy. I'm not saying na masama agad yon, but at least sana i-check natin yung ating mga puso. Baka yun na yung pinag-iikutan. Ito na yung nagpapaikot ng ating mundo. Yung material possessions, yung ambitions na ito. Sana ito ay mga utilities lamang, mga extra lamang. At ang main thing na nagpapaikot ng ating buhay ay si Kristo at ang kanyang ebanghelyo.
That's why we live because of the Lord Jesus Christ. We live not because of these things, but because Christ is living in me. Christ is living in us. Pangalawa, the gladness that flows from the plan of God. Ito yung ine-expose ng gospel as it battles itong corruption, itong darkness that are in the world. Magkakaroon ng gladness even though merong persecution. Even in the midst of persecution, there will be joy. Ito yung ine-expose ng gospel. Kasi ganun ang nangyari sa verses 22 to 24. The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments of them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Well, the missionaries were beaten by the crowd and sent into prison. Thus, ito yung gusto kong makita natin, thus setting the stage of the next person to be saved in Philippi. And there's joy in it. Within that persecution, there should be joy. Wala tayong makikita dito na sinabi si Luke na they were joyous. Walang sinabi. But at least kung titingnan natin, yung setting of this stage, there will be victory. Dahil yun yung the very prison that they were in right now, on this moment, ay yun yung magiging fulfillment at magiging, kumbaga, final na conquering mission nila sa Philippi. Ito, magkukompletohin na nila yung magiging chartered member nga ng Philippian Church. So, let's see kung ano nangyari dito. Hinubaran sila at hinagupit ng pamalo. Alam niyo yung rod dito, ito yung Roman form of punishment na iba sa hagupit ng latigo na na-receive nila Pablo sa mga Hudyo. Kung sa Hudyo ay lashes, yung latigo, pero dito rod. At alam niyo itong rod na ito ay punishment lamang ito sa mga hindi Roman citizen. Bawal na gamitin ito sa mga Roman citizen. Kaya nga doon sa verse 37, kung babasahin natin yon, takot na takot yung mga magistrates nung malaman nilang yung pinalo nila ay mga Roman citizens pala. You see, napakatindi ng kanilang naranasan dito. Napakaraming tama daw ang ibinigay nila kila Pablo at Silas at sila'y ikinulong ng walang maayos na paglilitis. Binigyan pa sila ng jailer para bantayan na mabuti. Nilagyan sila ng rod. Binigyan sila ng tanikala sa kanilang mga paa. Ay maaring ito ay added security or this is a form of torture para sa kanila. Sobrang tindi ng naranasang injustice na ito, pero itong pagkakakulong na ito ay hindi senyales na absent ang Diyos, kundi ito mismo ang setting up para sa kanyang miraculous intervention. Ito ang suffering na mga suffering na nararanasan nilang ito sa prison ang pinakalugar. Dito mismo mangyayari yung lindol. Dito mismo mangyayari yung mabubuksan yung lahat ng mga pintuan. At dito rin maliligtas ang Philippian jailer. Pinapakita ng text na ito kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga pagdurusa para mapangyari ang kanyang dakilang layunin. Sa madaling salita, ina-assure tayo ng text na ito na yung ating mga pagsubok ay hindi walang kabuluhan, kundi maaaring ito'y kasangkapan mismo ng Diyos sa kanyang redemptive work. Kaya ito yung pinupunto natin dito. Suffering is not the end of the story, but a part of God's larger redemptive strategy. If you're suffering justly because of doing the work of the Lord or your ministry, of you're just standing by your faith, wala kang tinatapakang tao, that suffering that you're having right now is not a defeat.
And at the end of the story, ito ay malaking parte ng kalooban ng Diyos at sa pagliligtas. Nasa pinakamalalim na parte sila ng kulungan, sila Pablo. Alam niyo, sa mata ng mga tao, mukha silang talunan. Pero sa mata ng Diyos, ito ay set up for a breakthrough. Itong nangyari na ito. Pinapaalala nito sa atin na para sa Diyos, hindi sayang ang suffering na binibigay niya sa atin. Kasama ito sa kanyang plano. Hindi isang detour kung ano man ang pagpipigil or mga hindrance at mga setback sa iyong buhay. Kundi sinasadyang daan ito patungo sa pagkakaligtas ng isang mahalagang tao na bubuo. Kumbaga, pwedeng maging pagpapala ito sa isang tao. Pwedeng pagpapala sa iyo mismo. Itong nararanasan mong suffering. Alam niyo, yung prison ay hindi isang paghinto sa mission. Ito mismo ang next chapter. Sa pamamagitan ng kapaitan na ilagay sila Pablo at Silas sa posisyon para maabot ang isang tao na hindi sana maririnig ang gospel kung hindi sila nakulong. Imagine this. Kung hindi sila nagkaroon ng ganitong problema, hindi maliligtas itong Philippian jailer. You will not hear the voice of Paul and Silas singing songs, ng mga spiritual songs. Hindi nila maririnig ang gospel through those songs, through the lyrics of those songs, kung hindi sila nagkaroon ng problema. Mahalaga ito kasi madalas na lumalabas sa bibig natin pag may problema tayo ay yung tanong na, bakit kaya ako dumaraan sa pagsubok na ito? Pero ang mas magandang tanong pala ay, paano kaya kikilos ang Diyos sa pamamagitan ng suffering na ito? Kumbaga, we are anticipating the work of God through that suffering na ibinibigay niya sa atin. After all, it comes from Him. Even suffering na tayo ay unjustly pinaparatangan. O kaya, suffering na wala naman tayong ginagawang kasalanan. Or even we are suffering because of what we did na kasalanan. We are suffering, pinapalo tayo ng Diyos. Still, merong plano ang Diyos dyan. At kung anak ka talaga ng Diyos, ang plano is for you to comfort as gold. For you to end yung kahibangan dyan sa kasalanang tinatago mo. Yung dahilan kung bakit ka naghihirap ngayon. So, maaring yung suffering natin ay mukhang isang setback, pero maaring ito mismo ang stage na kung saan gusto ng Diyos na i-display ang kapangyarihan niya. Maaring yung trials mo ngayon ay paraan para ikaw mismo ay pag-alabin muli sa paglilingkod. Hindi sayang ang suffering na meron tayo ngayon. Di ba? Si John Piper, meron siyang book na Don't Waste Your Cancer. Kung hindi ako nagkakamali, meron siyang book na ganun. Baga, use it for para makita mo kung anong kalooban ng Panginoon doon sa predicament na meron ka. So as a challenge, don't interpret pain as the end. Look it as a doorway to a gospel transformation. Gospel transformation ng sarili mo, or gospel transformation ng ibang tao na makikita ang testimony mo. Kung ang buhay ay mapait sa ngayon, huwag kang hihinto. Don't fall back. You engage fully on your faith. Yakapin mo kung anong meron kang suffering ngayon. At mag-respond ka ng may pananampalataya. Yun yung lagi nating gawin. Kapag may suffering ka ngayon, huwag kang manlulumo. Yakapin mo kung anong meron ka. At least, yes, gawin mo kung ano yung kakayanan mo. Pwede mong gawin para makatakas dun sa suffering na yon. But when all things na ginawa mo, nag-fail pa rin at nandun pa rin yung suffering sa buhay mo, it may be that God wants you to embrace that and wait for the intervention na gagawin ng Diyos sa buhay mo. And when that happen, makikita mo, maybe you would come forth as gold, tried and tested
at ikaw ay magiging, kumbaga, a new level yung Christianity mo. Or maybe someone na daraan dyan sa problema na yan, magiging pagpapala ka by sharing your own testimony of your embracing dun sa dark providence na meron ka ngayon. Kapag sobrang pressured ka, huwag kang bibigay sa pananampalataya. Maaring pinoposisyon ka ng Diyos para sa isang breakthrough sa spiritual life mo o kaya sa ministry na meron ka. May breakthrough na pwedeng lumabas dyan. Maaring yung testimony mo ay gagamitin ng Panginoon para patatagin ang kapatid na magdaraan din dyan sa problemang meron ka ngayon. Maaring ikaw mismo ay magdaraan sa apoy dahil nangangailangan ka ng pagdadalisay ng iyong puso. Whether ikaw mismo or ibang tao ang maaaring maging recipient ng biyayang dulot ng iyong mga pinagdaraanan. So, ganyan ang nangyari kay Chuck Colson. Siya ay dating makapangyarihang politiko sa US at nakilala siya bilang President Nixon's hatchet man. Ibig sabihin, siya yung gumagawa ng dirty work. Siya yung humaharap sa mga problema. Siya rin din yung nagtatanggol sa presidente kapag may ganitong problema. Siya yung hatchet man. Pero nung pumutok yung Watergate scandal, he was convicted at siya'y nakulong. Sobrang lugmok siya nung mga panahon na yon. Nasira ang kanyang reputation, natapos ang kanyang political career at yung future niya ay tila hopeless. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko ngayon? Pero sa season ng suffering na ito, narinig niya ang gospel doon sa prison mismo. And then on that moment, sinuko niya ang kanyang buhay kay Kristo nung nakilala niya ito. Yung akala niyang ending ng story ay simula pala ng bagong misyon. Alam niyo, after ilang mga panahon, nakalaya siya at paglabas niya, tinatag niya ang prison fellowship na siyang pinakamalaking prison ministry na nagsiserve sa mga both prisoners at sa mga pamilya na nasa labas ng mga prisoners na ito. Even sa Pilipinas, merong ganito. You see, hindi sayang yung mga predicament na meron tayo. At wala tayong ibang greatest example sa ganito. Di ba? Kundi si Yeso Cristo. In the moment of His greatest suffering, He did not fall back. He despised the shame, and He embraced the death on the cross. But His death becomes the source of life to countless millions of lives. Dito niya na-earn yung title na nung siya ay nabuhay na muli at pumunta doon sa trono ng Ama. Dito niya na-earn yung title na siya ay Messiah. Ito yung siya ngayon ay King, just like yung ating overarching theme ng Acts, from kingly ascension to kingdom expansion. That's why we have Acts. It's because Christ embraced yung predicament na meron siya at ang bunga nito is kingship. And then countless lives have benefited from that predicament na niyakap niya. At ngayon ay nakikinabang even tayong lahat sa panahon natin ngayon. You see, pwede na ang ating mga hinaharap ng mga problema ngayon, maybe baon tayo sa utang, maybe meron tayong pinagdaraanan, nababalo tayo ng sakit, natatakot tayo sa kalagayan ng ating pangangatawan, na mahina yung ating katawan, konting taas lang ng level sa ganitong ng ating katawan, pwedeng ikasama na natin ng sobra at mapigilan yung maraming bagay sa ating buhay na pwede nating gawin. Maybe naiisip mo, wala na akong kayang gawin because this is my predicament now. Yung health ko, pinipigilan akong gawin yung maraming bagay na gusto kong gawin.
but hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Pwedeng dahil ganyan ang kalagayan mo, hindi mo kayang kumilos para paglingkuran ng kapwa mo in a physical sense, but you can pray for each and every one of us. Pwedeng ikaw maging pinaka-faithful na nagpe-pray para sa iglesyang ito. Even faithful as a pastor, kung paano nagpe-pray siya sa iglesyang ito. Kasi maybe ang problema mo, may edad na tayo, hindi na natin kayang gawin yung maraming mga bagay, but God can still use that. Yung every Sunday after Sunday na pagpunta mo dito can be used by God as an encouragement for those na may mga na mas bata sa atin dito. You see, wag mong sabihin na tapos na ang Diyos sa'yo because you have that problem sa buhay mo. Anong problemang meron ka ngayon? Problema mo, maybe may persecution ka sa tahanan mo. One of the members of your family are greatest persecutor natin sa ating pananampalataya. God may use that, yung katatagan ng pananampalataya mo and how you handle that situation. God can use that testimony para meron mang pwede nating sabihin sa mga younger generation natin na this is what my life is right now. And sana gawin natin yung tama. Gawin natin yung ganitong bagay. Pero pwede silang ma-inspire by your standing strong sa iyong faith kasi dinatnan ka na ng biyaya sa ganyang kalagayan. Hindi mo kasalanan na ganyan ang kalagayan mo ngayon. Naligtas ka, yung asawa mo hindi, o yung mga anak mo hindi. You see, pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga ginagawa mong, yung mga testimonies na ginagawa mo by embracing whatever predicament you have, embracing it faithfully, faithful sa Diyos, at ginagawa mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. So as a conclusion, suffering doesn't silence the gospel. It amplifies it. Let's pray. Lord, we are grateful sa message na aming napakinggan. Maraming salamat for whether our greed is exposed, you are there. At ang ebanghelyo mo, it is there to help us na ipakita yung way para ma-deal ito sa aming mga buhay. And even when there are problems in our life na sa tingin namin parang talunan kami, but your power and your providence at yung grand plan mo ay aming sandalan. At alam namin that you have a greater plan and you can still use us even on that predicament. Maybe that predicament, ang pinaka-plano mo sa amin is mangyari ang inyong dakilang plano sa aming mga buhay. There are a lot of things na pwedeng ikasama namin when our life is very affluent. When our lives are walang mga restrictions. Napakakaya namin gawin lahat. But those are times na pwedeng hindi ka namin isipin. But when times get tough at nahihirapan kami sa aming buhay, doon nagiging mas meaningful ang aming mga prayers. Doon mas nagiging meaningful ang aming mga pag-iyak at mga pag-awit pag-awit at meditations ng inyong salita. Kaya dalangin po namin, ano man ang kalagayan namin, wag mo kaming iwanan. Tulungan mo kami to realize ano yung gusto mong gawin namin even on that situation. Thank you so much sa mensaheng ito. Dalangin namin na patuloy mo kaming samahan as we unpack itong mga bagay na pwede namin makuha sa pag-aaral namin sa Acts. Thank you so much for the truth of your word. Nawa ay magalak ka sa applications nito sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.